Yun, meron tayong pahakot pa sa dalawang schedule natin ngayon. Conception to Makinabang, tapos triple San Nicolas to BIR bypass. At saka yan nga, na-stack up kami kanina na walan pala ako ng gasolina dahil nga noong mga nakaraang araw meron ako renta sa Angat, Baliwag, at saka Dukawe to ano pa nga lang, Dukawe to Balagtas. 500 lang yung ginas ko. Nakakalimutan ko maggas kasi basta gusto ko lagi sana sa Shell. Ang nangyari nga, hindi ako nakakadaan sa Shell. Yun. Kaya ayan, tinirikan ako kanina ron. At saka syempre, nandiyan na kami, isang mabilis lang yan. Pero nagkaroon kami ng problema dahil napakalayo nung ng hahakutan. Pero buti na lang yan, malakas yung dalawa nating kasama. At saka tumutulong-tulong na rin yung mga kasama ni ma'am. Kahit pa paano. Kasi meron din talagang mga client, pag sinabing taga-buhat, medyo talagang gusto nila kahit ano, hindi man lang magbubuhat. Pero okay lang yun kasi gusto nga talagang taga-buhat. Kaso nga, yan, give and take dahil napakalayo. Hindi namin nasa, dapat papasok yung truck. Kaso nga, sumasabit doon sa may pinaka-alulod. Kaya ayan, napagpasyahan na at medyo busy yung lugar na yan dahil nga parang talipapayan nga. Nakita nyo, binidyo ko yung papasok dahil medyo nga malayo-layo. Yan, syempre inano natin, pinabilis muna natin ng konti para saktong kwentuhan lang. At saka yan nga, nasa kaloob-looban pa sila, wala naman tayong magagawa kung dahil nandiyan na nga. At inayos na lang din natin ng magandang kamada yung lahat ng gamit, pero medyo madami-dami rin. Pero okay lang, at least malapit-lapit lang naman kasi Concepcion, Tarkan lang yan to Makinabang, napakalayo lang talaga, napakalapit lang talaga. Pero yun nga, dahil kahit nga madami, pinagkasya at pinilit natin. Nakakita nyo, meron pa tayong top load doon sa unahan kanina, yung sopa doon natin nilagay sa loob. At saka nga, kahit pa paano inaayusan natin at saka iniisip-isipan natin kung paano pa mapapalakas yan, kung paano pa natin yan pwedeng kargahan ng kargahan. Ayan, nilagyan na rin natin ng tarapal para safe yung mga gamit, parang kitang kita yung mga gamit. Purpose ko rin yan, para makita ng mga nakakasalubong namin na may nagahakot kami, nagpapahakot kami, para promotion na rin yan. Hindi ko pa nga nalalagyan ng mga tarpaulin yan. Nakita nyo naman, punong-puno yan. Marami ring gamit sila ma'am. Pero ayun nga, napagkasya naman namin. Pati itong mga sampayan, nagkaroon tayo ng idea na pwede na natin palang yung mga mahirap ikanto na ganyan. O di, pwede naman pala rito sa may truck sa ibabaw ng ngayon. At saka nga, nakapagkarga na kami lahat, yung dalawa saktong-sakto lang dun sa likod. At yan, nasa Chao na kami. Nung nasa Chao na kami sa mabilis na biyahe lang, at sa Tarka na nga kami dumaan papunta ron sa Makinabang. Malapit lang kila Konsehal Laika yan. Yung, kaso nga nandiyan si Tito Bobby, tinanong ko, mali yung pinagturuan sa akin, kaya lumipat kami. At saka medyo yun nga, buti na lang na ipasok din namin sa loob dahil medyo mahirap. At saka yan, nagmamadali kami dahil nga yung lugar na yan, may mga dumadaan-daan din, talagang makipot din. Pero kaya isang mabilis, binaba muna namin lahat at buti nakaikot pa kami. At saka yan, hindi ko rin inaasahan na magkakaroon pa ako ng isang hakutan kasi para nakukuli yung client kung kukunin kami o paano, kasi nga late na rin matatapos to dahil nga medyo natagal lang kami ron sa hakutan sa kabila dahil medyo madami rin yung gamit. Pero ayun nga, biglang nag-chat na buti nga hindi ako nasagad dahil pagkatapos namin nandiyan, dahil nandiyan na Tito Bobby, dahil sabi ko, shot na tayo ng tig-isang bote. Nagtig-isang bote kami, pero medyo tinamaan din ako dahil nga mahina ako minom. Red Horse pa, bote-bote pa, pero ang sarap ng Red Horse kanina, ang lamig. Tapos ito na nga, yan, matatapos na kami dyan. Maraming salamat kila ma'am dahil pinamerienda rin kami. Yan, nagbigay ng mga tinapay at saka nagbigay ng soft drinks, pero ako hindi ako masyadong nagso-soft drinks na, kaya ganyan, puro buti na lang lagi rin kami may dalang tubig dito sa lahat ng pako dahil kailangan namin yan. At saka yan, sa mga
sa mga may matataas na gamit, nakita nyo naman 6 feet, kayang-kaya yung pinakamalaking rep na iaano rin natin dyan. Kaya safe din yung mga gamit nyo. Ayan ang advantage ng truck na yan. Talagang unti-unti lang naman, syempre inayos natin yan, pero natsambahan natin na okay pala rito sa pahakot pasakay. At ito na lang yung ibababa dahil nga may top load pa tayo dyan. At pinagmerienda na nga kami naman. Tsaka ito, nandiyan na si Tito Bobby. Hindi ko na video na na-shot kami. Tapos sabi ko isang bote lang. Tapos nung natapos ng isang bote, chinek ko yung cellphone ko, meron yung chat yung client natin. Kaya dumiretso na kami dyan sa triple Bulacan. Tapos yan, triple na yan. Tapos nasa triple na kami. Yan, isang mabilis lang din yan. Konti lang din yung mga gamit na pinahakot nila, sir. Medyo malalaki lang, medyo bulky lang kasi may rep, may washing machine, may mga sofa na maliliit, mga ganon. Pero isang mabilis na hakutan lang din yan. Pero ayun nga din, meron din paloob dyan. At yun, maraming salamat sa mga client natin na napakadami nag-i-inquire ngayon. Na syempre hindi naman lahat yun maka-accommodate natin kasi nga syempre yung layo, yung budget at saka yung dami ng mga gamit na pinahakot. Ayun yung mga kino-consider po namin sa pagpapahakot. Siyempre yung dami ng gamit, yung layo, at kung kailangan ba ng tagabuhat o truck lang ba at driver. Kasi hindi naman pwede kami, lagi kasi yung tanong ng client, how much po. Pero hindi naman tayo pwede magbigay kagad ng presyo kung hindi natin nakikita yung lahat ng gamit na iakot. Kaso nga hindi naman talaga, wala pa yata ako nakitang client natin na nagsabi ng, sir, looban po yung ganito namin, sir, medyo madami po, sir, ganito ganyan. Pero okay lang yan, learning experience, bago pa lang tayo sa pahakot pasakay, pero kahit pa paano marami naman tayo natututunan dyan at nahasa rin tayo mag-drive at saka yun. At maraming salamat din sa dalawa natin na kasama, si Bongbong at saka si Jimwell. Yan, matitibay na rin sa hakutan yan. At saka ito, isang babaan portion, sabi nga namin, napakabilis lang magbaba, mas masarap magbaba kaysa sa magkamada o magkarga ng mga gamit. Ramdam mo pag yung nagbababa na kayo, yes, matatapos na kami, konti na lang to, yan. Tsaka yun nga, nakaka-enjoy dyan dahil kahit pa paano nakapag-sounds kami dun sa biyahe, tsaka kwentuhan, at tsaka pinagsasabihan natin yung mga bata na yan. Siyempre, kahit pa paano ma-influensya natin sila na magsipag din. At tsaka yan, napakalalakas pa niya mga bata, kaya good sa atin yan, mga tagabuhat. Kasi yung mga matatanda natin minsan naaya dati sa mga tagabuhat, hindi makabuhat halos kasi masakit yung mga baywang, sakit ng tuhod. Tapos syempre malalayo pa ito. Naging blessing sa atin yan na malalapit lang sa akin yan. Dito lang, isang tawag ko lang, 10 tao lang, nandito na kagad. Kaya ngayon, pagkatapos namin dyan, syempre isang bilis, bumiyahe na kagad kami dyan at paloob yan, umatras din ako dyan, papasok. Nagpunta muna kami sa kainan dito sa Plarid. Sabi namin nagugutom to dahil hindi pa ang mga naghahaponan niya, mga bata na yan, talagang mga hapit din sa mga food trip yan, kaya pinagbigyan natin. At saka ito, syempre, maraming salamat sa mga nagpapahakot sa ating mga client natin. PM lang po kayo sa amin pag kailangan nyo ulit na mga pahakot pasakay.